Kiefer's POV. Napakalawak ng gubat na ito. Paano ko siya makikita? Isa-isa kong hinawi ang mga bagay na humaharang sa paglalakad ko. Samantha! Sigaw ko, subalit walang sagot. Saan ba siya pumasok dito? Bakit ba hindi ko natanong kay Leticia kung saan sila sumuot sa gubat na to? Napatitig ako sa kapaligiran at unti-unti nang dumidilim at nagsisimula ng umingay ang mga kuliglig at ibang mga insekto. Nilabas ko ang cellphone ko pero walang signal. Damn! Where the hell are you, Samantha? Samantha! Malakas ko pang sigaw pero walang sumasagot. Madilim na sa gubat na ito. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa kanya. Takot pa man lang sa dilim ang babaeng yun. Nagpatuloy pa ako sa paghahanap sa kanya pero lumipas ng 1 oras sa paglilibot ko sa gubad na ito, wala pa rin nangyayari sa paghahanap ko. Napapasabunot na lang ako sa sarili ko dahil sa inis. Samantha's POV. Ma, pa, ituro niyo naman po sana ako sa mga naghahanap sa akin kung meron man. Gabayan niyo po siya o sila patungo sa akin. 1 oras na ako naghihintay pero wala pa rin ako naririnig na sumisigaw ng pangalan ko. Meron bang naghahanap man lang sa akin? Please, kunin niyo na ako dito. Kanina pa ako takot at takot sa gitna ng gubat na to. Pakiramdam ko hindi na ako makahinga. Unti-unting bumabalik sa akin ang lahat ng alaala ko na maaksidente kami sa gitna ng daang iyon. Isang madilim na kapagliran kung saan binawian ng buhay ang mga magulang ko. Inopen ko ang music ng cellphone ko para kung sakaling may mapadaan malapit sa akin, maririnig nila at matutunto ng kinlalagyan ko. Unti-unti na ako nangihina dahil sa malalakas kong hininga kanina. Para ako naubusan ng hangin. Samantha, nasan ka ba? Sumigaw ka naman para marinig ko. Malakas na sigaw ni Kiefer sa madilim na gubat, subalit walang sumasagot sa bawat pagtawag niya. Habang si Samantha naman nakasandal na sa isang puno. Nagpatuloy pa sa paghanap si Kiefer hanggang sa tumigil ito sa paglalakad nang may marinig siyang tumutugtog. Dahan-dahan sa naglalakad at sinusundan ng bawat pag-awit na narinig niya. Nasan ka ba? Bulalas ni Kiefer. Habang hindi pa rin sinusundan ng tumutugtog. Napakunot na lamang ano niya nang parang gagaling sa isang bangin ang kumakanta. Samantha, are you there? Tawag niya habang iniilawan na nasa baba, subalit walang sumagot sa kanya. Humawak siya sa baging at bumaba sa maliit na banging iyon. Unti-unti namang lumalakas ang naririnig niya. Samantha? Oh damn! Samantha, hey, wake up! Sinubukan niyang gisingin si Samantha pero lupay-pay na ang mga kamay nito. Samantha, please, wake up! Inayos ni Kiefer ang peso ni Samantha at sinandal niya ito sa kanyang dibdib na walang malay. Pinagpatuloy niyang gisingin sa Samantha at unti-unti na aminulat ni Samantha ang kanyang mga mata. Tulungan mo ko, please. Alisin mo na ako dito. Nangihina niyang sabi at pumikit na ulit ang kanyang mga mata. Naratili sa ganong posisyon ng dalawa habang naghihintay sila ng pwedeng tumulong sa kanila. Dahil gustuin mang buhatin at alisin na doon si Samantha, hindi niya kaya dahil nasa baba sila at hindi niya kayang itaas kung siya lang ang gagawa. Naghintay pa ako ng pwedeng tumulong sa amin. Hinaplos ko ang kanyang buhok at tinitigan na napakaamo niyang mukha. Napakatapang niyang tao pero sa kabila ng tapang niya, mayroon siyang kinatatakutan at hindi ko siya masisisi doon kung sa bawat pagdilim ng kapaligiran niya ay ang mga magulang niya ang maaalala niya. Sir Kiefer? Dinig kong sigaw malapit sa amin. Nandito kami! Sigaw ko rin at palakas ng palakas ang mga kaluskos ng bawat hakbang nila. Sir Kiefer? Tumingin ako sa taas ko na may mag-flashlight sa pwesto namin at sunod-sunod na bumaba ang mga naka-uniform ng kulay orange na sa tingin ko ay mga rescue. Sir, ayos lang po ba kayo? Tanong sa akin. Ayos lang ako. Sagot ko at binuhat na si Samantha. Bakit po walang malay si ma'am? Tanong pa nila na makitang walang malay si Samantha. Ayaw niya sa dilim na sa tingin ko isanhin ang kanyang trauma. Sagot ko. Itinaas na namin sa Samantha at ibinaba na sa bundok na iyon. Pagkababa namin, mabilis ko siyang pinatingin sa doktor na kasama ng mga rescuer. She's okay. All she need is rest. Sambit ng doktor at lumabas na. Inayos ko na lang pagkakakumot sa kanya at lumabas na. Why did you leave her alone there, Leticia? Gusto ko mang itago ang inis na nararamdaman ko dahil sa nangyari kay Samantha. Hindi ko nagawa dahil sa tono ng pananalita ko. Pasensya na po, sir. Hindi ko ho sinasadya. Nakayuko niyang saad. Hindi siya pwede sa dilim. Nagkakasama kayo sa trabaho at lunch pero hindi niyo man nang alam. Pasensya na po talaga, sir. Hindi ko sinasadya. Walang magagawa ang pasensya mo. Nangyayari na. Tumalikod na ako sa kanila at hindi ko mapigilan ang sarili ko baka may masabi pa ako. Responsibilidad ko siya kaya kung may malalang nangyari sa kanya dahil nasa trabaho siya. Samantha's POV.
Nagising akong nasa isang kwarto na. Inalala ko kung paano ako nakaalis doon pero mukha lang ng isang lalaki nakita ko. Sinong lalaking yun? Lumabas ako sa kwarto ng paika-ika dahil sa spring na tamo ko nang malaglag ako sa maliit na banging iyon. Samantha, tawag nila na makita akong papalapit sa kanila. Bakla, ano ba nangyari? Napatingin ako kay Danica sa sinabi niya. Anong ibig mong sabihin? Kunot noo kong tanong. Galit na galit siya kay Leticia nang iwan kanya sa gubat. Ano ba kasi nangyari? Uminom muna akong tubig bago ako siya sinagot dahil parang natuyaan ako ng lamunan simula kagabi. Nagpasama kasi siya ng umiihi. Masyado malayo na puntahan namin. Nung pabalik na kami mukha nahulog ni Leticia ang cellphone niya. So binalikan niya. Pero lumipas ng ilang minuto na hindi na siya bumalik kaya sinubukan kong bumalik mag-isa dahil hindi ako pwedeng abutan ng dilim. Pero unti-unti na rin dumidilim. Ayoko kasi sa dilim kaya pinikit ko na lang ang mata ko. At kinapaka pa ang nilalakaran ko nang mahulog ako sa maliit na bangin. Pagkukwento ko. Hinanap ko sa Leticia pero hindi ko siya makitang kasama nila. Wika ni Alvin. Nasaan pala si Leticia? Tanong ko sa kanila. Nasa labas. Mukhang masama ang loob dahil siya napagalitan. Parang kasalanan niya pa raw kasi naligaw ka. Siguro kailangan ko rin humingi ng tawad. Si Sir, nasan? Tanong ko rin dahil mukhang siya nakakita sa akin kagabi. Nasa labas din. Tumayo ako para puntahan siya ng alalayan ako ni Alvin dahil paiklay-iklay ako naglalakad. Kaya mo ba? Tanong ni Alvin. Inayos ko ang pagkakatayo ko. Oo, kaya ko. Sambit ko saka ako naglakad mag-isa kahit na mabagal ako maglakad. Paglabas ko inilibot ko ang paningin ko para hanapin si Sir Kiefer. Si Sir Kiefer, nakita niyo po ba? Tanong ko sa isang lalaking dumaan. Ayun siya oh. Turo niya sa kinatatayuan ni Sir Kiefer. Nagpasalamat na ako sa kanya at nilakad ng peso ni Sir. Maya-maya pa'y tumingin na siya sa akin. Siguro sinabi ng kausap niya. Sige, kayo na munang bahala. Dinig kong sabi ni Sir Kiefer sa kausap at saka ako hinarap. Ano nangyari at bakit ganyan ka maglakad? At tinignan pa akong pipilay-pilay. Naku sir, wag niyo na po yan alalahanin. Sabi ko dahil mo po siya para makitang pa ako namamaga dahil sa pilay ko. Ayos pa ba yung paa mo? Mukhang magang-magana eh. Hindi ko naman halata kagabi. Sambit niya at pilit na hinahawakan ng paa kong na-sprain. Hindi naman ako makatras dahil baka mapaupo pa ako. Halika nga dito. Napasigaw na lang ako nang bigla niya akong buhatin na parang bride. Sir, ibaba niyo na po ako. Sabi ko at tiningnan-tingnan na nasa paligid namin dahil nasa amin ang mga atensyon ng mga trabahador niya. Huwag kang magulo kung ayaw mong bitawan kita at hayaang mahulog. Napakapit naman ako sa sinabi niya. Busy talaga tong lalaking to. Hindi mo alam kung concern ba talaga o hindi eh. Ibinaba niya ako sa isang upuan kung saan nakaumupo kanina at naabutan namin sila Alvin at Danica na gulat na gulat. Pagkatapos akong ibaba ni Sir ay umalis din agad. Anyari Samantha? Bakit ka buhat-buhat ni Sir na akala mo bagong kasal kayo? Mausisa na namang tanong ni Alvin. Hindi ako nakasagot dahil parang hindi pa rin makapaniwala yung gulat ko sa pagbuhat sa akin ni Sir Kiefer. Ang puso ko, kinikilig ako. Malakas sa tili ni Alvin at tumagik-hik lamang si Danica na nasa tabi ni bakla. Napairap na lang ako dahil sa dalawang to. Lagi na lang may mali siya. Huminto naman na silang dalawa nang dumating si Sir na may dalang mga ice cube. Sir, okay lang po talaga ako. Ako na po dyan. Sabi ko habang kinukuha sa kanyang ice cube na pinapahid sa mga magakong paa. Huwag kang magulo. Aray naman. Dinig kong idiniini ang hawak niya na yelo sa sprain ko. Gagamutin ba ako nito o papapalainin niya ba yung kilay ko? Hindi na lang ako nagsalita at kita ko ang nagpipigil na tawa ni Alvin. Tiningnan ko na lang si Sir na nakaupo sa baba ko at pinahihirapan ang aking pilay. Nakakahiya tuloy. Maraming salamat po, Sir. Nahihiya akong sabi pagkatapos yung pahira ng paa ko. Mag-ingat ka sa susunod. Kapag nasa oras ka ng trabaho, responsibilidad pa kita. Napabuga naman ako ng hangin dahil sa sinabi niya. Wow ha? Kung ganun parang pilit lang ang paggagamot at pag-alala sa akin dahil responsibilidad niya ako. Buwisa talaga eh. Sungit ni Sir. Pero ang caring niya, girl. Napailing na lang ako sa kanya dahil hindi naman talaga nakakakilig ang ginagawa ni Sir. Parang sinasabi niyang hindi ako nag-iingat. Kasalanan ko bang hindi ako pwede sa dilim? Iginaya ko na lang ang magamit ko at lumabas na. Kanina ko pa hindi nakikita si Leticia. Nasaan si Leticia? Tanong ko kay bakla na makalabas na ako. Nasa van na, kanina pa dun. Nalalayan ako ni Alvin at Danica sa paglalakad para marating namin ang van na sasakyan namin. Hoy Leticia, kanina ka pa dyan na. Sabi ni Alvin na makarating kami sa van.
Tiningnan niya lamang kami at inirapan naman ako ni Leticia nang sa akin dumakong paningin niya. Sungit ka, girl? Mataring nasabi ni Alvin. Umupo na ako sa peso ko dati. Sa likod naman sila Alvin at Danica at nasa pinakalikod pa sila Mrs. Sandoval at Mrs. Cantos. Hinintay pa rin namin si Sir Kiefer. Pagdating niya sa tabi ko ulit siya umupo at umalis na rin ang van. Isa-isa nilang inihatid ng van at mukhang ako ang pinakahuling ihahatid. Nang kami nilang ang nasa van, binili na ni Sir ang driver namin. Sa ospital tayo dumiretso. Maotoridad niyang sabi. Anong gagawin natin sa hospital, sir? Nagtataka kong tanong. Ipapatingin natin yung sprain mo. Sambit niya. Okay na po, sir. Gagaling din po to kapag lumipas na. Pero hindi niya ako sinagot at diniretso na talaga sa ospital. Pagdating namin doon, bababa na kami at inalalayan ako ni sir na para nakakbay ako sa kanya. Ang tangkad-tangkad pa naman. Pagpasok namin sa entrance ng hospital at tiyoko kong ulo ko dahil sa bawat makakasalubong namin o nakakakita sa amin, nasa amin ang atensyon. Nagpatuloy lang kami ni sir sa paglalakad at iniupo na ako sa hospital bed. Check her sprain, sabi niya sa nurse. Michael, check mo siya. Sigaw niya sa isang lalaking nurse. Ikaw ang tumingin. He is a boy. Bakit ba pati dito ay daladala niya ang pagiging mataas niya? Kung utusan niyang nurse, akala mo empleyado niya. Iuutos mo sa iba o papatanggalin kita? Pananakot niya sa nurse. Mabilis akong inasikaso ng nurse. Sasayangin pa niya ang pera niya para lang magtanggal ng empleyado. Hindi naman ospital to eh. Tinignan ko pang nurse na para natatakot din. Pasensya ka na, miss. Hinging paumanhin ko sa kanya habang inaasikaso ko. Iba pala ang magalit ang boyfriend mo. Nakakatakot. Totoo pala ang sabi-sabi na iba magalit ang isang benta-court. Napangiwi naman ako sa sinabi niya dahil napagkamalan pa kami magjowa. Hindi ko siya boyfriend. Sabi ko naman sa kanya. Narinig kong napatawa siya tumingin sa akin na nakangiti. Nawala na rin yung hindi niya mapintang mukha kanina nang sigawan niya ni Sir Kiefer. Secret relationship, ha? Hindi ko siya boyfriend. Promise. Sabi ko at kumiti lang siya at nakibit balikat. Okay, sabi mo eh. Pero matuto ka makiramdam. Kumunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Anong ibig niyang sabihin matuto ko makiramdam? Nilagyan niya na ng bandage ang paa ko may pilay saka inayos na mga ginamit niya. Okay na po, sir. Nakayuko niyang sabi kay Sir Kiefer na naghihintay sa labas. Inalalayan ulit ako ni sir at nagbayad na saka kami lumabas at sumakay ng van. Thank you po, sir. Sabi ko nang maihatid na ako. Saan po kayo pupunta? Tanong ko bigla, siyang bumaba sa van. Ihahatid na kita sa loob ng bahay mo. Naku sir, kaya ko naman. Sige po, mauna na po kayo. Pero hindi niya ako pinansin at inalalayan na lamang ako. Thank you po talaga. Iniupo niya ako sa maliit kong sofa. Huwag ka na munang pumasok. Pumasok ka na lang kapag makakalakad ka na ng maayos. Gusto ko sanang tanggihan dahil wala naman akong gagawin dito sa bahay. Pero pinilit niya ang gusto niya. Nagpaalam na siya at umalis na rin ng bahay. May tinatago ring kabutihan si sir. Kung ganyan ka sana sa lahat ng empleyado mo, baka maganda lahat ng relasyon mo sa kanila. Pero hindi ko siya masisisi kung kailangan niyang gawin yun. Baka yun ang paraan niya para galangin at katakutan siya. Pinagaling ko pang pilay ko bago ko pumasok. Ang tagal mong nawala ah. Nilingon ko ang nagsalitang iyon at si Kyla pala. Hi! Badikot nganitian niya naman ako. Tama ka sa lahat ng sinabi mo. Iniwan din nila akong lahat. Malungkot niyang saad. Hindi ko naman na kailangan hulaan ang gusto niyang sabihin dahil tungkol ito sa napagkamalan ng baka may gusto sa kanya si sir dahil tinidoan siya sa mga mali niya. Sa susunod, don't expect too much. Hindi mo naman kasalanan kung nilayaan ka nila. Pero mag-isa na lang ako ulit. Mahiyain kasi ako at di masyadong sociable. Akala ko magbabago ng lahat ng unti-unti silang lumalapit sa akin. Lumapit lang pala dahil kay sir. Nakayuko niyang sabi. Huminto ako at hinarap ko siya. Pwede kang sumabay sa akin kapag lunch. Tumingala naman siya sa akin at kumiti. Salamat, Samantha. Ginitian ko na lang siya at naghiwalay na nang umiba na ako ng direksyon. Are you sure na okay ka na? Bungad na tanong sa akin ni Sir Kiefer na makapasok ako ng opisina niya. Opo, sir. Tsaka nakakaya na po sa ibang empleyado dito at ilang araw na po akong absent. Paliwanag ko. Unti-unti naman na siyang tumango and he said okay, kaya umupo na ako sa upuan ko. Tinanong ko si sir kung may gagawin ba ako dahil alam kong tambak ang gawain ko dahil almost 1 week akong absent. Pero kumunot na lamang ano ko dahil sa sinabi niyang wala naman daw. Kaya para akong tanga naghihintay ng kalahating araw dito sa upuan ko para sa gagawin ko pero wala.
Napabuntong hininga na lamang ako at habang naglalakad patungong cafeteria. Problema mo? Parang mas malaki pang problema mo kaysa sa amin ah. Tanong ni Danica. Nilingon ko siya at napabuntong hininga na lamang ulit ako. Wala naman. Kung kanina ako napapabuntong hininga ngayon naman halos salitan silang dalawa ni Alvin. Problema nyo. Nilingon ako ni bakla at inirapan ako. Napataas na lang ang kilay ko dahil nagtataring na naman. Hay nako Samantha, tinanong mo pa. Sa ilang araw mong absent, tambak kami ng mga gawain na sa tingin namin ay para sa'yo. Grabe, inabot ba naman kami ng alas 8 ng gabi dito sa opisina? Pagtataray niya. Nakonsensya naman ako dahil sa kanila napupunta ang mga trabahong dapat ay para sa akin. Pasensya na, sana hinintay na lang ako ni sir. Sa mahina akong boses sasabi. Okay lang, naiintindihan naman namin. Sagot ni Danica. Pero in fairness bakla ha, ang bait kaya ni sir nang iabot sa amin yung mga gagawin. Can you please do this? Grabe, the way he say, please like my God. Kinikilig naman niyang ani. Napapatawa na lang ako dahil ang bilis niya magbago ng mood. Kaya don't worry Samantha, hindi kami galit. Halos tumirik ang mga mata niya dahil sa kilig kaya tawang-tawa ako sa kanya. Napapailing na lang ako sa kanya dahil laki ata ng crush kay Sir Kiefer eh. Nga pala, nakausap na ba kay Leticia? Pag-iiba ni Danica. Naisip ko nga rin yun eh. Hindi ko na siya nakausap bago kami nagkahiwa-hiwalay noon. Hindi pa eh. Saad ko at sumubo. Hindi na rin kasi kami pinapansin simula ng Lunes. Nagtataka niyang sabi. Ano kayang problema ng babaeng yun? Nagtatampo ba siya dahil napaligitan siya ni Sir? Maybe I need to say sorry. Natapos kaming kumain at pumasok na ulit yung dalawa. Pupuntahan ko lamang muna siguro sa Leticia bago ako pumasok ng office. Wala pa naman akong ginagawa. Iniba ko ang direksyon ko at tinungong opisina nila. Hi, excuse me. Tawag pansin ko sa isang lalaki na nakaupo malapit sa pintuan. Ay, Samantha, ikaw pala. May kailangan ka? Tanong niya. Kumunot naman ang noo ko pero panandalian lang dahil kilala niya ako pero hindi ko siya kilala. Si Leticia ba nandyan? Tanong ko at nilibot niya ang paningin niya. Siguro para hanapin si Leticia. Sandali lang ha, baka nasa office ng head namin. Puntahan ko lang. Pakisabi naghihintay ako sa labas. Salamat. Umiti naman siya sa akin at tumalikod na. Sinarado ko na rin ang pintuan at lumabas. Naghintay ako dito sa labas at ilang minuto na nakakalipas pero hindi pa rin siya dumarating. Pupunta kaya ang babaeng yun? Matyaga pa rin ako naghintay sa kanya. Samantha. Lumingon ako sa likod and there I saw Leticia. Leticia! Naglakad siya palapit sa akin at kumiti na parang pilit. Pasensya ka na ha, hindi lang talaga ako pwede sa dilim. Nakayuko kung saan habang magkahawak ang kamay ko. Nagulat naman ako nang hawakan niya rin ang kamay ko. Tumingala ako at tumingin sa kanya. Ako nga dapat humingi ng sorry sa iyo eh. Kumunot naman ang noo ko. What? Bumuntongin nga siya at siya naman ngayon na nakayuko. Inaligaw talaga kita Samantha. Umihikbi niya ng saad. Ano ang ibig niyang sabihin? Patawarin mo ako. Kasi naman eh, nainggit ako sa iyo. Ang tagal ko na nagtatrabaho sa company sir pero hindi niya ako napapansin. Hindi pa niya ako nakikilala na ako yung lagi naghahatid ng mga papeles sa kailangan niya. Para naman kasi kapag naghahatid ako hindi man lang siya lumilingon. Hinahatiran ko pa siya ng pagkain kapag alam kong hindi siya lumalabas ng office niya. Medyo may kahabaan niyang saad. Mas lalo nangunot ang noo ko sa mga sinasabi niya. Akala ko kapag nailigaw kita, masasolo ko siya pero mali ako. Nakayuko niya pa ring sambit. Hindi mawala ang pagkunot ng aking noo sa bawat sinasabi niya. Pasensya ka na talaga, Samantha. Akala ko hindi ka niyang iisipin pero maling-mali ako. Hinanap ka pa rin niya. Tinignan niya ako sa mga mata ko. Punong-puno ng pagsisisi at sincero siya. Ako naman ang humawak sa kamay niya at tinaplos ito sa kangitian. It's okay, Leticia. Hindi mo naman alam. Huwag mo na lang uulitin ang papahamak ng kasama mo dahil lang sa lalaki o sa kahit na sino. Niyakap ako ni Leticia at niyakap ko na lang din siya. I almost lost you, my good friend. Kumalas ako sa yakap niya at naglakad na kami ng sabay pabalik ng aming office. Hey, pretty! Mukha ni Sir Logan ang unang bumungad sa akin pagdating ko ng office. Hi, sir. Bati ko at tumupo na sa upuan ko. Party bukas ni Mr. Lennon. Are you going there? Dalig kong sabi ni Sir Logan kay Sir Kiefer. I don't know. Hindi niya man lang nilingon si Sir Logan. Pumalumbaba na lang ako sa table ko dahil wala talagang pinapagawa sa akin si Sir Kiefer. Hi! Do you have a problem, pretty? Napalingon na lang ako kay Sir Logan nang bigla siya magtanong. Is there something wrong? Kay Sir Kiefer naman ako tumingin.
Napatras naman ang kilay ko pero agad din ako nagpaayos ng upo nang ma-realize kong parang napalakas yata ang pagbuntong hininga ko. Wala naman po sir. Inayos ko lang po ang buhok ko dahil nakakahiya. Napalakas pa ang buntong hininga ko. Tinitigan pa nila akong dalawa na ilang segundo saka ibinalik ang paningin sa ginagawa nila. Palabas na ako ng building na bagsak ang balikat. Like seriously? Wala talagang pinagawa sa akin buong araw maghapon? Pretty, wait! Napalingon ako sa likod ko dahil kahit di naman natin sabihin, alam ko na kung sino yon. Do you need something, sir? Walang interesado kong sambit dahil pakiramdam ko. Pagod na pagod ako kahit na wala naman talaga akong ginawa. Are you free tomorrow night? Napataas ako ng kilay dahil sa sinabi niya. Ano naman ang ipapagawa niya bukas ng gabi? Why? Kung pwede, date kita bukas sa isang party? Ayoko. Maikli kong sagot saka tumalikod. Sige naman na please. Tiningnan ko ang kamay niya nakahawak sa braso ko. Sorry. Nahihiya niyang sabi. Hindi kita boss para sundin ko. May pagtataray kong sabi. Don't worry, babayaran ko ang oras mo. Hinarap ko siya para makausap ng maayos. Sapat na ang sweldo ko sa pagtatrabaho kay Sir Kiefer. Hindi ko hinaan yung babayad mo. Bakit ba ang kulit mo? Inigit ko ang kamay kong hawak niya. Pasensya ka na, wala kasi akong kilalang pwedeng maaya Sambit niya. Sige na, Samantha, partner lang naman Ang big deal naman sa'yo. Napalingon kaming dalawa kay Alvin na nasa tabi na pala namin. Oo nga, Samantha, pagbigyan mo na si Sir Logan, nagmamakaawa na Sigunta ni Danica. Tinignan ko si Sir Logan at nakangiti at ang mga mata niyang nangungusap. Wala akong gagamitin dyan sa party-party na yan. Dahilan ko. Sagot ko. Wika ni Logan. Sagot naman pala Samantha Wala na yata akong maidadahilan pa sa kanila. Fine. Sunod kong sabi. Nagtilian naman silang dalawa. Thank you. Nakangiti niyang sabi. Tinanguan ko na lang si Sir Logan. Umuwi na lang ako dahil nakakapagod talaga kahit wala akong ginawa. Ako po si Jim, ma'am. Ang susundo po sa inyo. Pinapasundo po kayo sa akin ni Sir Logan. Sumakay na lang ako sa kotse niya at inihatid ako sa isang butik. Pero ito lang din ang pinuntahan namin ni Sir Kiefer noon. Kung sa bagay, para sa mga mayayaman, ang butik na ito, dahil disenyo pa lang ng damit at sa galing ng pag-aayos, panalo na. Good afternoon, ma'am. Sir? Bati ni bakla, yun dati nag-ayos sa akin. Uy, bakla, ikaw na naman? Tanong niya na makilala ko. Ginitian ko na lang siya. Magkakilala kayo? Kuryosong tanong ni Sir Logan. Oo. Siya rin ang inayusan ko dati kasama ni... Tinakpan ko ang bunganga niya at baka kung ano pang lumabas sa bibig niya. Sir, punta na kami doon. Lito man itumango na lang din si Sir Logan. Uy, bakla ha, dala-dalawang manliligaw mo at bigatin pa. Hindi ko sila manliligaw, tsaka tumahimik ka na lang bakla, please. Ngumuso ako para makumbinsi ko siya. Ay nako, bakla ha, tigil-tigilan mo ako sa panguso-nguso mo at baka maging lalaki ako. Pagtataray niya, natawa naman ako. Lalaki ka naman kasi talaga Umupo na ako sa inupuan ko dati at sinimulan na rin ni bakla ang paglalagay na naman sa buhok ko. Ay gaga, lalaki nga pero pusang babae, kaya tumigil-tigil ka't baka tumuwid ako. Pagbibiro niya. Baka tayo talagang dalawa. Balik kong biro. Ew, kadiri ka. Kita ko pa sa salamin na ekspresyon ng mukha niyang parang diring-diri talaga. Napapailing na lang talaga ako. Ang sarap kasama ng mga bakla. Gaya ng pag-aayos niya sa akin dati, ganun din ang ayos ko ngayon. Ay bakla, maganda yung dress na yan. Pag-abot niya sa akin ng isang dress. Sigurado ka? Babatukan talaga kita kung pinabalik mo pa ako. Pero syempre, biro lang yun. Hindi na, no? Tinalikuran niya ako tumupo ng sofa na nagtataray. Pumasok naman ako sa dressing room at sinuot ang damit na binigay niya sa akin. Saka lumabas. O diba, bongga? Nilaan ko talaga sa'yo yan dahil sabi ko para in case na bumalik ka dito, hindi ka na magpabalik-balik sa dressing room na yan. Pinagod mo ko nun With hawi buhok pa siya kahit na wala namang mahahawi. Wear this. Sinuot ko naman ang isang heels na siyang kumumpleto sa ayos ko. Perfect! With palakpak pa niyang sabi. Lumabas na kami at naabutan namin nakaupo sa sofa si Sir Logan at nagbabasa ng magazine. Inagaw naman ni bakla ang atensyon nito para bumaling sa akin ng atensyon. Nahiya naman ako. Tinitigan niya muna ako bago siya nagsalita. Magkano? Yun lang ang tanging sabi at sinagot naman siya ni bakla. Kung ilan ang binayaran ni Sir Kiefer noon, ganun din ngayon. Nakakahiya na talaga.
Lumabas kaming dalawa ng butik, saka sumakay sa kotse niya. Ikaw ang kapartner ni Kiefer noon, right? Bigla niyang sabi habang nasa biyahe kami. Ano po, sir? Hindi ko alam kung ano isasagot ko sa kanya. Malamang makikilala niya ako dahil parehong ayos lang naman, magkaiba lang ng damit. You don't need to answer. Akala ko kung sinong babaeng kasama noon ng pinsan ko. Ikaw pala. Hindi na lamang ako sumagot dahil wala naman akong sasabihin. Tinoon ko na lang atensyon ko sa labas. Nagpatuloy ang biyahe naming dalawa ng ilang minuto pa bago kami nakarating sa parting dadaluhan niya. Good evening, ma'am, sir. Bati na sa tingin ko ay nagbabantay sa entrance. Binati ni Sir Logan pabalik ang dalawa at ngumiti na lang ako sa kanila. Pumasok kami sa loob at kung gaano ang kaba ko noon sa parting pinuntahan ni Sir Kiefer, ganoon din ngayon. Maraming kadalagahan at kabinataan ang dumalo din dito. Hey Logan, musta? Salubong sa kanya na isang matangkad at sinitong lalaki. I'm okay, Jackson. How about you? Bumaling sa akin ang tingin ng Jackson na ito. Medyo nailang naman ako sa paraan ng pagtingin niya sa akin. May magandang binibini ka palang kasama. Saan mo siya nakita? Tanong ni Jackson habang sa akin ang tingin. Why do you ask? Tanong ni Sir Logan. She's absolutely pretty. Baka may kilala rin siya maganda. Reto mo naman sa akin. Napapahaplos na lang ako sa bato ko dahil kung mag-usap sila parang wala ako sa harap nila. Wala ka nang makikita. Excuse us. Sagot ni Sir Logan sa kanila saka umalis. Napahinga naman ako ng maluwag dahil doon. I'm sorry about that. It's okay, sir. Nahihiya akong sabi. Hindi talaga ako makahinga sa ganitong environment. Maaring hindi pa ako sanay. Naglakad-lakad pa kami sa event at iba-ibang tao pa nakakasalamuhan namin ni Sir Logan. Siguro kung si Kiefer ang kasama ko baka kanina pa kaming umuwi. Kiefer? Tawag pansin ni Sir Logan sa isang lalaki na katalikod sa amin. Bigla ko naman naramdaman ang pagdali ng init sa aking katawan dahil kinakabahan ako. Oh, Logan! Yumuko naman ako agad dahil si Sir Kiefer nga. Lagot na. Pero bakit naman ako kakabahan hindi ko naman na oras ang trabaho sa kanya. Akala ko hindi ka pupunta. Kanina ka pa? Tanong ni Sir Logan. Hindi naman, halos kararating ko lang. Tumigil lang ilang segundong pag-uusap nila. Samantha? Napapikit na lang ako nang magitin niya ang pangalan ko. Paano pa ako nakilala ni Sir nakayuko na nga ako? Dahan-dahan kong inangat ang ulo ko at tumingin kay Sir Kiefer na naiilang. Hi sir. Nahihiya akong bati. Sumalubong sa akin na nakakunot niyang noo. Hindi niya pinansin ang pagbati bagkos, inilipat ang tingin kay Sir Logan. Sekretary ko pa talaga napili mong partner, ha? Niyuko ko na lang ulit ang ulo ko. Well, hindi naman niya oras sa'yo. Kaya pahiram muna ako ng sekretary mo. Oh no, wait. No, hindi mo siya sekretary ngayon dahil siya ang partner ko. Hinila na ako ni Sir Logan palayo kay Sir Kiefer. Bakit ba hindi ko nalalang pupunta nga pa rin pala dito sa party? Pero sinabi niyang hindi niya alam kung pupunta ba siya o hindi. Bakit ko pa ba yung naiisip? Tama naman si Sir Logan na hindi ko oras ng trabaho sa kanya ngayon. Pasensya ka na talaga, Samantha, ha? Huwag mo nang isipin yun si Kiefer. Di ka naman aalisin sa trabaho basta hindi mo lang lalandiin. Sinamaan ko ng tingin sa Sir Logan dahil sinabi niya, anong tingin mo sa akin? Mga akit? Inirapan ko siya na mata ko dahil talagang diretsahan niya pang sinabi yung lalandiin, ha? Ang laswa kayong pakinggan. Nagpaalam muna ako sa kanya na pupunta muna akong restroom at pumayag naman siya. Napahinga na lang ako ng maluwag habang tinitingnan ng sarili sa salamin. Hinusgahan ko na lang ang kamay ko saka lumabas. Sir! Gulat kong bigkas kay Sir dahil nasa gilid siya ng pintuan ng women's restroom habang nakasandal sa pader. May hinihintay kayo, sir? Pero wala ng tao sa loob maliban sa akin. Ang alam ko kasi ako lang ang tao doon unless may pumasok na hindi ko namamalayan. Gaya ng sinabi mo, ikaw lang ang tao sa loob. Sino pa bang hihintayin ko dito? Nangunot naman ang noo ko sa sinabi niya. May kailangan ka po, Sir Kiefer? Tanong ko sa kanya dahil ano naman sana ang dahilan para hintayin niya ako dito sa labas ng restroom. Bakit kasama mo si Logan? Ano kaya ang isasagot ni Samantha sa tanong sa kanya ni Kiefer? Bakit kaya nais pang malaman ng binatang dahilan na Samantha? May pagtingin na kaya si Kiefer sa sekretarya niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.